96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So yung what's up guys, so panibagong video na naman ang gagawin natin at panibagong tutorial na naman. So ngayon kapag na-approve na po tayo dito sa ating in-stream ads, ituturo ko sa inyo kung paano mag-turn on or mag-include ng ads ng isang pindutan lang. So like for example, may video kayo last 2 years ago. So napakahaba na yun. So kung meron kayong video na na-upload na maraming video, so mahaba yun pag nag-scroll down kayo. So, kunyari, may mga reels pa kayo, may mga post pa kayo na video or live. So, kung may mga video kayo na mga nakaraan pa, isang taon, 2 taon, so mag-scroll down pa kayo. So, napakahaba. So, kailangan mag-include ads tayo kapag na-approve na tayo dito sa in-stream ads kasi hindi po yun automatic naka-turn on yung ads natin. Once na na-approve tayo dito sa in-stream ads, yung mga new upload lang po ang naka-automatic na na-turn on. Yung mga previous na na-upload natin, mga nakaraang taon, 2 years, 3 years, so mahaba po yung pag-scroll down natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin i-turn on yung mga previous videos natin ng isang pindutan lang. So make sure, pupunta tayo sa m.facebook.com. So, gagawin niyo po ito, hindi po sa Facebook app application, kundi sa browser. So, any browser po natin to gawin. So, una, pupunta tayo sa m.facebook.com, mag-login po tayo. Ayan, so shout out po sa may-ari ng account na to kasi pinagkatiwala niya po sa atin ito na tayo po mag-include ng ads niya sa mga maraming taon na. So, marami po siyang videos na hindi po ma-turn on kasi mahaba po pag nag-scroll down tayo, so naglalag po yung browser. So, isang pindutan lang. So, first, huwag niyong kalimutan, mag-login muna sa m.facebook.com. Then, second step natin, pupunta tayo sa monetization tools, application, kung ikaw ay naka-Facebook profile or personal account. So, make sure, unang papasukin natin is yung web.facebook.com/creator/tools/MTA. So, ibig sabihin ng MTA ay Monetization Tools Application. So, dyan po natin makikita ang ating account. So, lalo na sa mga naka-profile dito sa baba. So, may makikita kayong gwapong Indiano. Ayan. So, sa baba niyan. Ayun. So, may nakita tayong check eligibility and apply. So, merong profile and then page. So, make sure may page kayo. Kasi kapag wala kayong page, hindi nyo mabubuksan ang Creator Studio ng yung Facebook profile or personal account. So, gagawa muna kayo ng page ha. Ayan. So, may page na po si ma'am. Ayan. So, punta tayo sa View Tool. Ayan. So, pag na-approve na kayo sa in-stream ads, View Tool na po yung nakalagay dito. Ayan. So, nakikita nyo, Creator Studio na po tayo. And then, next na gagawin natin is pupunta tayo sa Publish. Ayan. So, Publish and then Videos. So, pupunta tayo sa videos natin. Ayan. And then, i-minimize muna natin yung mga settings dito sa gilid para makita natin ng buo yung video natin. So, dito sa pinakababa, may nakalagay dito na ayun. Ayan, nakikita nyo sa baba. Parang pintuan, minimize po yan. So, pindutin natin yan para ma-minimize yung gilid natin. Ayan. Ayan, so isang pindot lang. So, na-minimize na po. Ayun. So, zoom out natin para makita natin. So, dito makikita natin na may mga reels. Ayan. So, yan po ang logo ng reels. And then, ito naman yung logo sa video. And then, kapag live naman, iba naman po yung logo. So, po kasali ang live ads at saka reels dito. Kasi in-stream ads,
is for long form video at saka sa mga normal video lamang. So, mag-start na po tayo dito para ma-include natin yung ads. Yung mga nakarang taon pa na na-upload. So, pag meron kang maraming video na na-upload dito kasi personal account mo to, so for sure, marami kang video na na-upload. So, mag-scroll down ka pa and then maglalag po yung browser mo. So, ang tendency po niyan, hindi mo na po ma-turn on kasi nga, lag na po siya. So, ito po yung paraan natin para mabilis po tayong makapag-include ng ads ng isang pindutan lamang. So, dito makikita nyo, tuturo ko sa inyo. Ayan. So, i-zoom in po natin para makita natin. So, nakikita nyo yung small box sa first, before sa video. Ayan. So, video, then box, then my first box. Pindutin nyo lang po yan. Ayan. Ayun. So, na-check na po. Ayan. So, zoom out natin para makita natin. Ayun. So, ibig sabihin yan, na-check all na po natin yung mga video natin sa mga nakaraang taon pa. Ayan. So, lahat po yan, na-check all na po yan. Scroll down po tayo. Ayan. So, nakikita nyo, naka-check all na po yan. So, isang pindot lang. So, sa ganitong paraan, hindi na kayo mahirapan kung paano mag-include ng ads. So, include ads or mag-turn on ng ads sa mga previous video. Ayun. So, na-explain na po natin yan. Then, dito sa itaas, ayan, nakikita nyo yan, yung may, yan. Nakikita nyo yan, yung may arrow down. Pinutin nyo lang yan. And then, ayun. So, nakita nyo. So, i-zoom out natin. Ayun. Zoom in. So, nakita nyo, include ads. So, lahat po ng video na previous na na-upload nyo, automatic po siyang magtuturn on. Hindi nyo na kailangan mag-scroll down. Kasi mahaba po yun at saka pwede kayong mag-lag pa dyan. So, kung mahina yung internet nyo, hindi nyo pa ma-include ang ads. So, ganitong paraan, mabilis po natin ma-turn on ang mga previous video natin. Pindutin lang yung include ads. Ayun. Ayan. So, magno-notif ito. May notification. So, in stream ads in 17 videos. So, marami po yan. So, kung nakarang taon mo pa yan na-upload, so, mag-scroll down ka pa. So, mahaba yung proseso. So, dito, press mo lang yung okay. Then, include stream ads in 17 videos. So, maraming video po yan. So, kung ikaw ay mahilig mag-upload ng reels, so, nakabunan po yung previous video. And then, yan po ang ating gagawin para mabilis tayong makapag-include ng ads. Ayan. So, 17 of 17 videos were submitted for review. And click natin yung okay. Ayan. So, ganun lang kadali guys kung paano mag-turn on or mag-include ng ads ng isang pindutan lamang. So, ganun lang guys kadali. So, sundin nyo lang po yung steps natin sa m.facebook, then monetization tools application, MTA, and then sa Creator Studio. So, yun lang po guys. So, abangan nyo po ang susunod nating video.